Ito nga pala yung araw kung saan biyahe na namin papuntang Bolinao. Aga pa nga lang nagagayak na kami para nga magkatipon-tipon kami dun sa bahay ni Ace at ni Joanne. 2 AM pa lang nakaprepare na kami dahil 3 AM kailangan nakasakay na kami sa van para tuloy-tuloy ang biyahe namin. Wala nga kami dito maayos na tulog para ma-prepare namin lahat ng mga gagamitin at dadalahin namin papuntang Bolinao. Nandito na nga kami sa labas ng bahay nila Jo at ito nga sila busy nga dahil kailangan na nga mailabas yung mga gamit na isasalpak doon sa van para nga maisalpak ng maayos yung mga gamit na dala namin. Hindi na nga rin maganda o gaga ang atin nyo Jo dahil nga ang dami pang ilalabas na gamit at nandun pa nga sa loob yung cooler at hindi pa na ilalabas. At ito nga yung mga kasama namin mga bata, tignan nyo naman, mukhang hindi talaga nagsipagtulog yan sa sobrang excited. Nandito na nga kami sa taas at papunta na kami sa sakyan kaso itong si Jordan may naiwang bag kaya kailangan niyang balikan. Napahinto nga dito si Jo dahil nga hiningal siya dahil paakyat at ito naman si Lito tinatawag si Zoe. Oh, tignan niyo naman yung batang yan, oh. Sumabay din sa puyatan niya pero napaka-hyper pa nga rin naman. At ito na nga, iniisa-isa na nga nilang isalampak ang mga gamit. Ito nga pala si Bashin at ito namang si Alvin nagpapansin, binida ang likod niya. Ito namang kapatid ko tinawag ko dahil nga parang tulala. Sabi ko, natulog ka ba? O yan, biglang napatawa. Ito pa nga rin ang kaganapan dahil busy pa nga rin talaga ang lahat sa pagsalampak ng mga gamit. At ito nga mga bata medyo nakakaramdam ng antok. At itong si Bayaj hindi na nga kinayat na paupo na nga dyan sa gulong. Nipix na nga lang nila yung mga nakalagay sa likod at kailangan na namin pumwesto sa loob. So ito na nga at isa-isa na nga kami papasok sa loob. Kanya-kanya na nga kami dito ng pwesto at ayan dito nga kami lahat sa likod kasama ng mga bata. Lapit na nga kami makarating sa aming pupuntahan sa Bolinao at ito na nga mga kaganapan sa loob ng sasakyan. Pero sa totoo lang talaga hindi talaga ako okay nung time na to dahil nga sumasakit na yung ulo ko gawa nang nakatutok sa aircon. Nag-stop over nga kami dahil kailangan namin kumain at may mga bata kami kasama na hindi pwede malipasan ng gutom at ito nga rin. Iba na talaga yung pakiramdam ko dito dahil panay na nga rin ako suka. Tignan nyo naman yung itsura ko dyan oh. Para na akong nabinat. Kaya kapag ganito talaga mga biyaheng malalayo at sasakyan namin aircon, ito talaga yung mga minsan pinangangambahan ko talaga. Sa wakas at ito na nga at nakarating na nga kami dito sa nirent namin na bahay. Buong bahay nga pala to guys. May malawak na sala, 2 kwarto at kusina. Nagpahuli na nga kumain ito mga kasama namin lalaki dahil nga pinauna muna kami mga babae at mga bata. Ito nga pala si Lud, si Hapon, si Jordan at syempre yung poging-pogi kong asawa. Halatang gutom na kasi laki na nga ng subo. So ito yung view sa labas, maganda kasi maluwag rin naman at medyo presko rin. At ito nga tamang kain sila dyan habang kami dito ay nakaupo dahil kailangan kong ibalik yung lakas ko dahil hilo-hilo pa ako dyan. Ito si Queen Tulala at yung kapatid ko nagmumuni-muni. Nakatapos nga lang din dyan ni Kyle kumain at ito nga nilagay niya sa kusina yung platong kinainan niya. At itong si Bayaj, iba rin talaga yung pakiramdam niya kasi nga masakit din yung tiyan at suka rin ang suka. Pinakalma na nga namin siya dyan at pinakain na rin. Pagkatapos niyang uminom ng gamot ay ang pinagpahinga namin at ito nga naman si Sian, tamang lakad-lakad lang. Tulala nga dito si Bashin habang si Kyle naman ay hindi mapakali at nauhaw nga ako, nangingi ako ng tubig sa asawa ko at binigyan nga ako ng malamig na tubig. At ito naman si Joe, mukhang gipit na gipit. Kinakatok yung mga kwarto, baka daw gustong magpawalis. Marami nga daw siya nakabang na bayarin kaya hanggang dito sa Bolinao kailangan niyang dumiskarte para merong pera. Syempre hindi pwedeng mawala yung reyna ng taga-aya. Ito nga si Ledet, syempre sinama namin talaga yung picture niya kahit pa paano dito namin siya makakasama. Itong si Lito, tamang tayo lang dyan dahil nga magpapatugtog siya at ito inayos niya nga yung electric fan dahil nga nagwawalis si Joe. Mukhang malaki-laki ang babayaran natin dito. Kanina pa nagwawalis yan, hindi natatapos. At ito nga si Alvin dumaan pa. Napakasipag talaga ni Joe. Hanggang sa labas yan, hanggang sa kalsada at beach, wawalisin niya. So sobrang init nga ng panahon. Tingnan niyo tong si Alvin, nasa loob ng bahay, naka-shade pa, nagpapaypay, pero partida nakatutok pang electric fan niya. Binuksan nga ni Alvin ang kwarto at ito nga si Ace ang naubutan niya. Tignan mo yung tsura ni Ace niya, mukhang na-depressed na. Kakaalaga dito kay Zoe. Tingnan niyo naman yung batang niya kung gaano ka-hyper yan. Ito na lang talaga yung mapapasuko sa sobrang hyper ng bata na yan. Napalabas nga tayo dito dahil nga meron daw nagbibentang sariwang isda. Tama-tama at naubusan na rin tayo ng ulam at kailangan natin bumili. Ito nga si nanay, inaalok sa amin yung bitbit niyang isda. Hindi na nga namin na-videohan pero binili namin yan at inihaw. Dumating na nga rin tong kapatid ko dahil inutusan ko ang bumili ng conditioner at shampoo dahil nakalimutan kong magbitbit. Ito nga, patawa-tawa pa. Abunado nga daw siya dahil kulang nga daw yung pinadala kong pera. Hindi na nga namin na-videohan yung pagpunta namin dito sa may beach pero ito tignan nyo naman mukhang enjoy naman ng mga bata lalo na tong si Sian, todo tabo ng buhangin dito kay Alvin kasama ng tatay niya. Pakasarap nga sa pakiramdam ng buhangin na to kapag ka naibaon ka. At ito nga sila sa taas, tamang kwentuhan nga dyan kasi nga nakita namin doon isa naming kakilala at dito nga kami nagtagpo sa may Bolinao.
Mukhang nakatulong na nga tong si Alvin sa buhangin. Tingnan nyo naman yung hitsura. Napagtripan nga ni Louie dito si Alvin habang nakabaon sa buhangin. Tingnan nyo naman ni wrestling habang itong si Sian ay panay buhos ng buhangin. Bigla ang bumangon dyan si Alvin at nag-umpisa na nga rin yung pagiging kengkoy at ayan, nagpalpitik na nga. Nakapatakbo nga dito si Alvin sa may dagat dahil kailangan niya magbanlaw dahil punong-puno ng buhangin yung katawan niya at ito nga, lumusog na nga kami dito sa may dagat. Napakasarap nga ng tubig dito dahil nga kahit ating gabi na, napakaligamgam pa rin talaga ng tubig dito. May nakita nga kami ditong aso at ayan nga, tinawag ko nga. Habang nagtatampisaw nga ng paa dito yung anak ko, nagpapasalamat ako, buti na lang talaga bago yung biyahe namin nakarecover siya. At eto nga si Sian, talagang enjoy rin talaga sa pagtampisaw dito sa may baybay. At ito nga, tinatanggal nga ni Kyle yung mga seaweed na sumabit sa tsinelas niya. Aba, napakaway pa nga si Sian sa camera. Maya-maya nga, meron kami napansin ditong naglalakad na crabs. Kaya napakuha tuloy yung anak ko ng caps. At ayan nga, hinuli niya. Tuwan-tuwa nga siya dyan dahil first time nga niya makakita at makahuli ng crabs sa dagat. Oh, buksan mo na, hindi na makakakyat. At heto nga, pabalik na nga kami dito sa bahay at naubutan nga namin dito yung mga bata na dito na sila nagbabanlaw sa labas dahil nga basang-basa ang lahat. Eto nga't nakita kong nakatambay dito yung kapatid ko sa terrace at tamang muni-muni. Habang ito si Jordan ay kumuha pala ng towel dahil kailangan na daw mag-Disney kahit napakasarap lang dito sa pakiramdam kasi hindi lang basta tropang turing namin sa isa't isa. Halos parang mga magkakapatid na talaga at isang pamilya. Pagpasok ko nga, dumiretso nga ako dito sa kusina dahil titignan ko nga kung ano niluluto nila. Tignan nyo naman kung sinong bumungad sa akin. Eto nga pala si Jo at ito si Rowena. Nagtawanan nga kaming tatlo dyan dahil sabi ko nga napakaliit ng bulinaw. Hanggang dito pa naman pinagtagpo tayo. Mas masarap nga daw makipagchismisan at marites dito habang nagluluto nga daw ng seafoods. Ayan nga, tamang halo nga sila dyan. Sabi ko nga kailangan masarap ang pagkakaluto dyan. Ayun, mapapa-overtime tayo sa chismisa. At tingnan na nga yung mga kasama namin dito ng lalaki. Chinek ko nga rin itong si Bayaj kung okay na. At ito nga, tamang tambay na sila dito sa kwarto dahil nga malamig at dito ay merong aircon. Niyaya ko na nga rin silang kumain dahil yung mga bata ay nagkainan na nga dito sa sala. Ayan nga ang kaganapan dito sa sala habang nagkakainan sila. Mga nakapantulog na yan. Etong kasama namin iba, busy na rin talaga sa pagkain dito sa kusina. Inabutan na rin talaga ng gutom, kakaligo. Eto nga si Joy, abalang-abala sa pagtimpla ng gatas ni Zoe habang tulog pa nga ang prinsesa. At ito nga, nagkakainan sila dito ng seafoods. Ito nga pala yung hapunan namin guys. Sabi ko nga kay Jordan, hinahinay lang sa pagkain baka mamaya magpalpitik na naman siya sa sobrang kabusugan. Umagahan nga, inabutan ko nga dito si Alvin na nagluluto ng almusal. Yan naman, pawis na pawis pa yan. Ito nga pala itiluluto niya. Dadalhin nga daw namin to dun sa dagat bago kami magsipunta. Dahil nga may mga kasama kami mga bata at hindi pwedeng magutom. Mag-aalmusal pa nga lang dito si Inday at ito sila sa sala. Si Hapon busy sa paglinis ng Tupperware. Habang nagdi-discussion naman tong mag-ama dahil nga nag-iinarte tong si Kyle at gusto magsuot ng bathing suit doon sa may dagat. Sabi ko nga kalma niyang kabaklaan niya dahil baka mapalayas kami biglaan dito sa Bulinaw. Ito nga yung kaganapan ng umaga bago kami bumaba para maligo ng dagat. Tempo talaga at nakapagtinda pa dito si tatay sa amin ng mga tinda niyang souvenir at napabili nga kami. Tuwang-tuwa nga dyan si tatay dahil ang dami nga naming nabili at malaking bagay din daw yung pambili ng bigas. Ito nga pala yung viewing sa isang room na nirent namin dito sa taas. Napakaganda nga ng tanawin dito para kang nasa probinsya at napakasariwa nga rin talaga ng hangin at napakatahimik. Yung tipong malayo sa magulong mundo at toxic na mga tao. Napakasarap talaga sa pakiramdam, nagigising ka na ganito kaganda yung paligid mo. Sobrang nakaka-relax talaga at ang sarap-sarap sa pakiramdam kapag ganito kaganda yung nakikita mong tanawin. Habang nandito nga ako sa kabatuhan, tinuturuan ako dyan nila Jordan at ng kapatid ko kung paano nga daw ang tamang pagpo-pose. Hindi ka na bumalik. Ay, Eto nga pala si Hapon, si dito si Jordan at si Alvin. Nagpapapictorial nga sila dito sa akin sa dagat at nakahiga nga sila sa buhangin. Maya-maya nga napagtripan nga na naman nila si Jordan. Eto, for the balibag-balibag na naman ang portion nila dito sa dagat. Uy, nakuha ko ng video yun. Napakasarap nga sa pakiramdam ng tubig dito sa dagat dahil napakaligamgam at tignan nyo naman kung gaano kalinaw tong dagat. Enjoy na enjoy nga yung mga bata dito lalo na yung anak kong bakla. Tamang patabon nga dito ng buhangin si Alvin habang ito si Sian tuwan-tuwa kinikilig sa mga kalokohan ni Lito tong batang to. Matigas na yan, di ba? Hindi na nga ako nakayan.
Hindi na nga rin nakati si Alvin at tumayo na nga dyan dahil bigat na nga siya sa buhangin nakabaon sa kanya. Tignan niyo naman yung kulay niya at ng buhangin, iisa na nga lang. Tuwang-tuwa nga dito ang Team Sisiw at nagtakbuhan nga sila dito sa dagat. Napakasarap ka ng tubig at tignan niyo may humahabol na bata. Naglakad-lakad nga kami dito ni Lito at ni Kyle dahil nga napakasarap tumapak dito sa white sand tapos sabayan pa ng maligamgam na tubig dagat. Siyempre sulitin na natin yung mga pagkakataon. Minsan lang tayo makapagdagat. At habang nililibot ko nga ang camera dito sa katuptukan ng batuhan, bigla ko nga nakita si Alvin dito sa taas. Akala ko talaga may bagong tayong rebulto na. Eto nga si Lito at si Hapon, bising-bising nga dyan. Hindi ko nga alam kung anong pinagkakabalahan nila. At ito nga kitang-kita dito kung gaano kaganda ang dagat ng Bulinaw. Sa mga gusto rin pong makarating dito, syempre dito nyo lang po yung matatagpuan sa Patar White Beach Resort dito sa Pangasinan. Pwede rin po kayong magpabook sa kanila online kung meron po kayong accommodation. Meron din po dito pwedeng i-rent yung buong bahay at hotel. Sobrang may enjoy nyo nga yung pagpunta nyo dito dahil talagang napakaganda ng lugar na to. O, tignan nyo naman yung magjowa na to for the photoshoot nga dito, ampe. Akala mo talaga hindi nag-aaway. At ito nga, sabi nga ni Alvin, mag-heart kami, pipicturean niya kami. Siyempre, alam niyo naman, utu-utu kami. Ito nga sa part na to, tinupad pa rin namin yung pangarap ni Letlet kahit nawala na siya. Ito talagang isa sa pangarap niya. Kapag nakarating kami ng Bulinaw, ibaon namin siya sa buhangin. Ang sarap nga ng kain dyan ni Alvin ng ice cream habang nandito si Hapon, si Louie at si Miles. Napakaganda nga talaga dito sa Bulinaw. Tignan nyo naman yung anak kong bakla, mukhang nag-e-enjoy talaga. Ayaw na nga niyang umahon sa dagat dahil nga napakainit. Mas masarap nga talagang magbabad sa dagat dahil hindi mo ganun karamdam yung init ng panahon. Buti na lang talaga at kahit papano malilim dito sa napwestuhan namin. Napakaganda nga dito lalo na kapag nasa tuktok ka ng mga bato. Kitang-kita mo talaga lahat ng kabuuan ng dagat, yung alon na nakakatanggal ng pagod. Tingnan nyo yung mga bata, halatang enjoy na enjoy sila sa araw na to. Ang sarap lang din talaga sa pakiramdam na mayroon talaga mga pagkakataon na nai-enjoy natin yung buhay. Na hindi talaga laging meron, hindi rin talagang laging wala. Pero alam mo yun, nasusulit mo yung mga araw na mga mahalaga. Lalo na yung mga pagkakataon na minsan lang natin maranasan pero alam mo yun, tatatak sa puso natin habang buhay. Yung mga magagandang memories na nabuo natin ng sama-sama, lalo na kung yung mga kasama natin hindi lang kaibigan ng turing sa atin, kung hindi parang isang pamilya. Ganito na lang pala natapos ang aking munting vlog. Maraming salamat sa 12 minuto na pagtsatsaga sa aming video. Bye-bye!